natin sa 1 John chapter 1, verse 5. This then is the message which we have heard of him and declared unto you, that God is light, and in him is no darkness at all. Ang pamagat po ng ating tatalakayin ay Christ the true light. So sa Diyos, wala pong kaliliman sa ating Diyos kahit anong bahid ng kasalanan o kasamaan. Wala po ang Diyos natin noon. Siya po ay liwanag. God, in the totality of His being, is pure, radiant light, a blinding one. Nakakasilaw yung kanyang liwanag. Kaya nga si Paul, nabulag nung makita niya ang liwanag na yon. There could be no light whatsoever in all the galaxies, Milky Ways, the universe, and all heavenly areas unreached by the God-given power of man. The sun and the unaccountable array of stars cannot shine unless God's light lights them all up. So wala pong liwanag ng araw, mga estrella. Pag hindi yan sinindihan ng ating Diyos na buhay, kahit na andyan na sila, nalikha na sila, ay hindi sila magliliwanag. Na kailangan ng pagsisindi ng ating Diyos na buhay. But God, the Triunity One, decided that His power to give light to all of God's creation should belong to His Son. Pero yung kapangyarihan yun na magbigay liwanag sa buong nilikha ay maibigay niya o magkatiwala niya sa kanyang anak na si Jesus. Sa John 1, chapter 1, verse 4 to 10, ito po ang sinasabi. In Him was life, and the life was the light of men. So yung buhay mismo ng Panginoon, eternal life niya ay yun ang liwanag natin. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Iba talaga pagkadiliman, mga kapatid, ayaw nilang unawain o hindi nilang maunawaan o ang liwanag ng Diyos. There was a man sent from God whose name was John. Verse 7, the same came for a witness to bear witness of the light, that all men through him might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. Verse 9, that was the true light, which lighted every man that cometh into the world. He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. Makikita mo, no? That was the true light. Binanggit yung word na true. Dinugtong sa liwanag. Bakit nilagay niya dyan yun? Bakit kinakailangan niya sabihin, He was the true light, no? That cometh into the world. The word true light was added to show that Christ does not borrow light from God, but Himself was God. Patunay yun ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Siya yung tunay na liwanag. Hindi siya nanghihiram ng liwanag sa kanyang Ama o ibinigay sa kanya yung liwanag na yun. Kundi yun ay kanya mismo. Ang totoong liwanag na nagbibigay liwanag sa lahat ng taong dumarating sa sandaigdigan. Mga kapatid. And the light of Christ is light itself. Basa na nga natin yun, yung light niya, yun din yung liwanag niya. Kaya nga tayo, ng mga tao, mga kapatid, di ba sabi sa atin let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Tayo na ng palataya kay Kristo ay magliwanag daw kasi nasa atin yung buhay ng Panginoong Jesucristo. At ang buhay na yun ay liwanag. So dapat mag-radiate yun, no? Na lumitaw, makita sa atin
Hindi sa physical, kundi sa spiritual, sa mga pag-uugali natin. At kung minsan nakikita yun sa mukha natin eh. Bakit maliwanag yung ating mga mukha? Masaya at itsura, payapa. Kasi nga dahil sa buhay at liwanag ng Panginoong Jesucristo sa atin. Sa John chapter 1, 4 and 5, itong sinasabi, in Him was life, and the light was the light of men. And the light shined in darkness, and the darkness comprehended it not. So, yun ang liwanag ng ating Panginoong Jesucristo, no? Nililiwanagan niya ang lahat ng tao na sa Kanya nagsisilapit. Pero yung mga masama o yung mga nasa kadiliman ay ayaw nila nun. Gusto nila yung kadiliman. But this light is spoken here does not mean natural light. Hindi yung natural light kasi may natural light tayo eh. Pero yung eternal light ang tinutukoy doon. Kaya lang yung natural light kasi mawawala yun eh. Sa araw ng kamatayan matatapos yung natural physical life natin. At ang magraradiate na ay ang eternal life. That which was from the beginning, which we have heard, and which we have seen with our eyes, which we have looked and our hands have handled of the word of life. No, tinutukoy na yung ang Panginoong Jesucristo, no? Na mula pa nung umpisa ay narinig na nila at pagkatapos ay nakita nila ng mga mata nila, which we have looked and our hands have handled of the word of life. Na nakita nila at nahawakan pa nila ang salita ng buhay ng Panginoong Jesucristo, the word of life. Kasi yun ang isa sa mga pangalan niya. It's the word of God. For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you the eternal life which was with the Father, and was manifested unto us. So pinakita ang buhay, mga kapatid, ano nakita natin sa pamamagitan ng kanyang sa liwanag ng buhay na yon. At kaya nga sila, o nakita nila, sila ay nag-witness. Sila na ngayon yung kumbaga nagbubuhat ng witness, no? And show unto you that eternal life. Nag-witness sila, pinakikita sa atin ang eternal life, which was with the Father and was manifested unto us. Siguro, magtanong tayo mga kapatid, ano? Sa tanong, where are you before you were born? Sabi ba natin yun? Before we are born, ibig sabihin wala pa tayong kaisipan. No, mga kapatid? Saan tayo? Meron yung ano dyan, yung aral, ano, mga kapatid. So, nung daw tayo ay pinagbuntis ng ating ina, no? Yung daw ating kaluluwa o yung ating spirit nag-travel daw. Tinuro yan ng isang rabay at pinaniwalaan niya ng marami mga pastors. Nag-travel daw for 8 months. Grabe, 8 months. Yung matanda ng rabay yun, hindi nakalimutan ko ng pangalan. Pagkatapos, pumasok sa sinapupunan bago isilang yung bata. Grabe mga kapatid, ano? Parang hindi kasama sa pagsilang yung kasama sa pagsilang pero sa pagpupom ay hindi. No? Kasi ang ginamit niyang doon, yung basis, no? Tas, doon sa Ecclesiastes 12:7, ano sabi doon sa Ecclesiastes 12:7, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return to God who gave it. So, ibinigay ng Diyos yung spirito nung nasa sinapupunan na, nabubuhay na yung bata. Eh, ang problema doon mga kapatid, ibig mo sabihin, magta-travel siya ng 8 months. E di yung bata, hindi pa tao yun. At paano nagkaroon ng buhay yun kung wala yung spirito? Umpisa pa lang dapat na ang spirito. No? Kumbaga, sabi sa John
1:18, sabi dito, ano pala ito? Sa Hebrew chapter 7, 9 to 10, itong sinasabi, no? And as I may so say, Levi also received tithe, paid tithe in Abraham. For he was yet in the loins of his father when Melchizedek met him. Ganun din sa verse 5, hindi na sinasabi. So, nasa loins, si Levi ay nasa loins ni Abraham. Pangilan ba si Levi? Si Abraham, anak niya si Isaac. Pagkatapos si Isaac, anak niya si Jacob. Pagkatapos si Jacob, anak niya, isa sa mga anak niya si Levi. So, ako sa tuhod ni Abraham. Pero nasa tadya, nandito sa kanyang balakang, sa hips, na andito. Yan ang sinasabi ng Bible. Ano sinabi dyan? Hindi sinabi katawan ni Levi. Ang sinabi dyan is si Levi mismo. Kasi isang beses lang binigay ng Diyos ang Espiritu sa tao. Yung hininga. Hininga niya yung buhay. Isang beses lang yan. At ang hiningahan niya, si Adan. At si Eva, nang lumabas kay Adan, may buhay na yan. Kasi buhay na yung mga alam na ni Adan. At ganun din ang bawat isa. Ang Espiritu, mga kapatid, sa aking palagay, ay lumalaki na kasama ng katawan. Ganun ang ano yan. Yung baga sa parang wind yan, iniirip sa atin, wala pa siyang sariling kinakailangan pa niyang lumaki. Yun po ang, so nandun na tayo. Lahat ng tao ay nakay Adan na. Kasi kung ang Espiritu at ang kaluluwa ay manggagaling sa Diyos at ipapasok sa tiyan, anong ibig sabihin nun? Hindi natin mamanahin yung kasalanan ni Adan. Kasi magiging iba tayo. At hindi na si Adan ang magiging una sa lahat ng nilikhang tao. Lahat na ay kanya-kanyang una na. Kasi nga, yung mismong tao, yung kaluluwa ay magmumula na naman sa Diyos eh. Yun ang problema doon. Pero maganda sana, no? Kasi, kumbaga, meron tayong perfection. Kaya lang, yun nga ang design ng Panginoon, magmula tayong lahat kay Adan. So, lahat tayo ay nasa kanyang palakang. Ang tanong naman, how about Christ? Where was He before He was born? Diba? Alam natin, nasa langit siya. Pero nasaan siya bago siya magkatawang tao? Immediately bago siya magkatawang tao, no? Sa John, ang answer niya, nasa John 1:18, sabi dito, no man had seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He had declared Him. Wala siya sa balakang ng Diyos. Siya ay nasa dibdib. Bosom is the center of the chest. Yun ang bosom, mga kapatid. The center of affection sa heart. Ito po din yung puso. No? Hindi siya galing sa balakang. Kasi hindi naman pinigba ang Panginoon Kristo. Siya ay kasama. Kaparis ng isang asawang babae, siya ay nasa bosom ng kanyang asawa. Sabi, kagaya natin, yung mga mahal natin sa buhay, matagal mo nang hindi nakita yung anak mo, o yung tatay na mahal mo, nanay, diba? O kapatid kaya, diba? Pag biglang magkita kayo, mapapayakap ka kasi yung pagmamahal mo. Ganon ang kalagayan ng Panginoon Jesucristo. Hindi siya isinilang, hindi siya sinilang siya sa tama, pero nasa balakang, hindi siya nasa balakang. Siya ay nandun na, nakasama ng Diyos, at siya ay Diyos. At yung pagmamahala nila bilang mag-ama, naandun na. Wala pangalan siyang pangalan na hindi pa Jesus ang kanyang pangalan. Ang ginagamit niya, He is the Word of God and the Son of God. Tapos nung siya sinilang na, dito sa lupa, siya na ang only begotten Son of God. Natin masyadong may papaliwanag na lahat, mga kapatid, kasi spirit yan, hindi natin nakikita. So, mali yung sinasabi lang magbubuhat pa,
espiritu natin at pupunta sa tiyan ng ating ina, yung ito yung at 8 buwan na magta-travel. Grabe, hindi magta-travel. Naandito na tayo sa tadyang ni Adan. Tadyang sa hips, sa balakang ni Adan. Pagkatapos syempre, naipapasa niya tayo sa mga magiging anak natin. Magiging anak natin, magiging mga anak niya. Kapares ni Abraham, magiging anak ni Adan yan, ay naipasa rin niya kay Isaac, sa balakang din ni Isaac. Kasi wala na si Abraham eh. Diba? So, naipasa niya yun, naipasa yung ating pagkatao. Paano man pinasa ng babae yung kanyang pagkatao rin sa kanyang anak. Diba? Kaya na yung pagsasama ng lalaki at babae, yung nagkakaroon ng pagbabago sa personalidad ng tao. Diba? Yung DNA, kalahati sa lalaki, kalahati sa babae. Pag yung mga pag-uugali, merong pag-uugali galing sa lalaki, merong pag-uugali galing sa babae. Nakakatuwa ang creation. Question, do we possess eternal life? Katanungan yung mga kapatid. Possess ba natin? Atin ba ang eternal life? Diba? Alam natin, God possesses eternal life. Pero lahat ng nanampalataya nagkaroon din ito. Kumbaga, not in the actual possession, pero ipinagkaloob na sa atin ito. Galing sa Kanya. Nakibahagi tayo sa buhay na walang hanggan, pero hindi pa ngayon. Mamamatay pa tayo eh. Hindi pa tayo nare-resurrect eh. Pero nakapangako na yun na napirmahan na pangako. Kaya lang, huwag ka magbabago. Kasi kaya nga sabi sa tignan natin mga kapatid hindi ko pwedeng one thing following say nasa akin ang eternal life, hindi na yan mawawala. Ay, hindi ko ganun yun mga kapatid. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 12 muna, sa 12 tayo. Ano sabi dito? Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Panghawakan mo, lay hold on eternal life, pinangako ng Diyos yan. Panghawakan mo yan. Wala mong bibitawan. Kumbaga, at ganoon din ang sinasabi sa verse 19. Tingnan natin sa verse 19. Verse 19 yun. Umpisa natin sa verse 17 para mas malinawan natin mga kapatid. Charge them that are rich in this world that they be not high-minded. So yun daw mga mayayaman, pagsabihan mo, personal, pagsabihan mo. Sabi niya kay Timoteo. No? Kasi ano yan eh, kumbaga, ang kayamanan kasi nagbibigay yan ng kataasan. Iba ka, kaysa sa karamihan. Kayo magmamataas. Nor trust in uncertain riches o magtiwala sa walang katiyakang kayamanan. Nandyan sa iyo ngayon yan, pero pag maaaring mawala sa iyo. But anong trust nila? In the living God, who giveth us richly all things to enjoy. That they do good. Yan ang dapat gawin ng mga mayayaman. Sabi niya, do good. That they be rich in good works, ready to distribute. Magpala sa mga wala. Willing to communicate, ganun din. Kung anong meron ka, ay ibabahagi mo. Dahil dito, laying up in store for themselves a good foundation against that time to come. Na yung pagbibigay nila sa kanilang kapwa, lalo sa mga kapatid sa pananampalataya, sa mga mahal sa buhay, at kahit sa iba, no, ay isang pundasyon na naihahanda, no? That they may lay hold
on eternal life. Para nang sa gayon ay mapanghawakan nila, maging tiyak sa kanila ang buhay na walang hanggan. So mga kapatid, hindi po pinangako na ng Diyos sa atin yan. Ibig sabihin, pakampante na tayo. Kahit na anong mangyari, may eternal life na ako. Saved na ako. Once saved, always saved. Hindi po mga kapatid. No? Isang buhay mo yan. Sabi po, no, sa Philippians chapter 2, 12 to 13. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who worketh in you what to do, but what to will and to do of His good pleasure. Sabi nito, i-work out mo yung iyong salvation. Hindi pa sa'yo yan. Binigay sa sa'yo, pero panatilihin mo. Nang sabihin ng Panginoon, I do not condemn you. Go in peace and sin no more. Huwag ka na magkasala uli. Napatawad ka na. Huwag mo nang ipagpatuloy. No, yung mga dating gawa ng laman, talikuran mo na yan. No? Nang may takot at panginginig. Bakit dapat may takot at panginginig? Kasi ang Diyos ay isang tumutupok na apoy. God is a consuming fire. Kaya dapat lamang na matakot tayo. I-work out natin ang kaligtasan yan. Ipakita mo na ikaw ay ligtas. Hindi yung pagsasabi, ako'y ligtas. Naligtas na ako minsan at tuloy-tuloy na akong ligtas. Hindi na mababago. Ako'y kay Kristo at hindi na mababago yun. Kaya lang hindi yun ang nangyayari sa buhay ng mga tao. Pagkasabi ni Christ, marami magsasabi sa akin, di ba, na ganito, sila'y nagpalayas ng demonyo, gumawa ng mga kamanghamanghang mga bagay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pero sasagutin sila, I never knew you. Hindi ko kayo kailanman nakilala. No? Nagtiwala sila, ligtas sila. May kapangyarihan sila sa pangalan ni Jesus. Pero bigla hindi pala sila kilala. Kasi wala silang takot eh. Nawala yung takot nila sa Diyos. Parang ano na sa Diyos, parang body-body na lang. At alam natin na hindi pwede yun. Kahit siya ay kaibigan natin, ay hindi mo siya body-body. Hindi yun. Kaibigan mo siya, pero siya ay Panginoon mo, huwag mo kakalimutan yan. No, mga kapatid, hindi mo lang siya tagapagligtas, kundi siya ay iyong Panginoon. Dapat ang mga batas niya ay sundin mo. Diba? Manalig ka sa Kanya o maniwala ka sa Kanya, ibigin mo siya at sundin mo siya. Tatlong bagay na napakahalaga mga kapatid. At pag hindi natin ginanap ang mga bagay na yon, ay magiging walang kwenta ang kung ano man ang naging pagsisikap natin. Hindi interesado ang Diyos sa mga ginawa natin. Ang interesado siya ay kung ano tayo sa Kanyang harapan. Diba mga kapatid? Minsan, kaya nga parating niyang inaano mga Kristiyano. Diba? Sa Book of Revelation, nasabi niya, you have left your first love. Ang unang pag-ibig ng mga Kristiyano ay ang paglapit kay Kristo. Sa ating kapanahunan, lahat tayo nagkakamali. Wala exception tayo na po. Minsan, pag napaano ka sa cellphone, hindi ka na makaalis. Napako ka na doon. Hirap na hirap ang bulutin yung sarili, yung cellphone na nakapako baon na baon sa kamay mo. Nakatukod sa mata mo. O, di ba mga kapatid? Aminin natin yan. Di ba? Ginagawa natin yan. Pero dapat magbago tayo. Kaya nga maging ano tayo sa ating oras, yung detalyado tayo sa ating mga oras. Di ba? May oras ka para sa cellphone. Siyempre, iba naman, pag may tumawag, no? Kung mag-extend yun, sasagutin
talaga. O kaya may nag-text, so palagay mo, may hinihintay ka, di, nakabantay lang dyan, pero pwede naman hindi yan ang ginagawa mo. Kaya lang yung Bible dati-dati, ang dami natin magbasa nito. Pero ngayon, dahil may cellphone na, pag isa o cellphone, meron ding Bible doon. Nakakalimutan na yung pagbabasa ng word, binamamaya-mamaya. At ang higit sa lahat, pati panalangin. Lahat tayo nagiging ganun, mga kapatid. So, habang hindi pa dumarating yung Panginoon, bago na tayo, huwag na natin hintayin na dumating siya bago pa lang tayo magnanais na magbago. Kita mo yung mga hangal na ng mga bilhin. Diba? Kung kailan andyan na, at saka palang nasisindihan, lalagyan ng langis yung kalang mga lampara para magtiwanag. Diba? Dapat nakabantay tayo sa ating buhay. At parati natin chine-check yung ating mga buhay. Kasi pag nagpatuloy tayo nagkakamali, wala nang hindi na magaganap pa na masacrifice pa ang Panginoon sa krus. Minsan lamang yun, mga kapatid, hindi na yung uulitin. Ang pagliligtas sa atin, pag nang gagawin ng maraming beses, habang tayo ay lumalapit sa Kanya, tiyakin na natin ang ating kasalanan, ang ating kaligtasan. Tiyakin na natin ang pagpili ng Diyos sa atin. Make your calling and election sure. Gawin nyo na ang pagkakatawag sa inyo at ang pagpili sa inyo ay tiyak. Hindi sa salita lamang, kundi sa gawa at sa damdamin. Lumapit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Siya ang ating Diyos, hindi ang iba. Wala tayong ibang Diyos, mga kapatid. Hindi ang kayamanan dito sa lupa. Hindi natin hahanapin ang mga rangya dito. Hindi natin hahanapin ang mga kasarapan dito. Una sa lahat, ang Diyos. Hindi masama mag-enjoy, mga kapatid. Pero uunahin natin parami ang Diyos. Kasi binigay naman niya lahat sa atin para tayo mag-enjoy din. Diba? Binigay din ng Diyos sa atin ng mga kapatid. Pero una sa lahat, mag-enjoy tayo sa presensya ng Diyos araw-araw. Diba, mga kapatid? Gagawin ba natin yun? Amen. Amen. So gawin natin yun. Pagka huwag natin hayaan na maaksaya sa ating buhay ang ginanap ng Panginoon Jesucristo. Ang kanyang kamatayan sa krus, ang kanyang pagpapabanal sa atin, diba? Pagpapawalang sala niya, huwag natin aksayain. Diba? Amen? Hayaan mo na ang iba kung tatapakan nila ang krus ng Panginoon Jesucristo dahil sa pagpapabaya. Tayo, yayakapin natin ang krus na yun. Araw-araw, sabi ng Panginoon, sumunod kayo sa akin, take up your cross daily. Araw-araw natin bitbitin niya, mga kapatid. Hindi yung gusto ng iba na araw-araw ay happy. Kung mahirap ang pananalangin, bitbitin natin yun. Kung mahirap ang pagbabasa ng Biblia, bitbitin natin yun. Gawin natin, mga kapatid. Kung mahirap ang maging matuwid sa harap ng ating kapwa, bitbitin natin, gawin natin, mga kapatid. At yung cross na yan na ating pinapasan ngayon, sabi niya sa awitin, papaluan ng korona ng buhay. Amen? Amen. Tayo po ay lumubog sa isang panalangin. O aming Diyos at aming Ama, maraming salamat po na ikaw po, O God, ay nasa piling namin. Lord, salamat po sa mga paalaala ng iyong salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, O God, ay patuloy ka naming mapasalamatan. Pagkat pinili mo kami, O God, sa napakaraming tao, Panginoon. At ipinakilala mo sa amin ang iyong sarili, Panginoon. Naway madakila ka namin, maluwalhati ka namin sa aming puso, sa aming isip, sa aming mga kamay, sa aming mga pagkilos, Panginoon. Sa bawat desisyon namin, Panginoon. Ikaw nawa, O God, ay nasa puso namin. Ikaw nawa ang gumagabay sa amin, sa anumang bagay. Lord, marami po kaming pangangailangan. Lord, O God, tunay na pangangailangan katulad po sa aming kalusugan. Marami po sa amin ay mga may karamdaman, Panginoon. Salamat po na kami nakakatayo, nakakakilos ng normal, Panginoon. O Lord, kahit na kami may mga sakit, Panginoon, hiling po namin ang
iyong pagpapagaling sa bawat isa sa amin. O aming Diyos, salamat din po, Lord, sa pagkain araw-araw, Panginoon, na pinagkakaloob mo sa amin. Sa inumin, O Diyos, patuloy mo po itong ibigay. Panginoon, maraming salamat po. At ikaw na din po ang bahala dito sa daigdig na aming ginagalawan. Nawa, Panginoon, O God, ay maitatag sa lahat ng sulok ng daigdig, O God, ang krus ng Kalbaryo, ang pagliligtas ng Panginoon Jesucristo. At nawa, Panginoon, O God, ay marami ang makarinig ng iyong salita at marami nawa ang manampalataya. Lord, ikaw po naway kumilos sa bawat tao, sa bawat puso, nang sa gayon, O God, ay maranasan din nila ang pagliligtas ng Panginoong Jesucristo. Salamat po, Ama, sa patuloy mong pagmamahal sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ang aming panalangin. Amen. Amen.